Si Rudo Suyuraberuko ay isang batang lumaki sa slums na sanay manghimasok sa mga junkyard ng mayayaman para magnakaw ng mga gamit na maaari pang ayusin at gamitin muli. Ngunit biglang nagbago ang kanyang buhay nang mapagbintangan siya sa pagpatay sa kanyang ama-amahan at tuluyang itapon sa pit, isang malalim at nakamamatay na hukay kung saan tinatapon ang lahat ng basura ng mundo, kasama na ang mga kriminal. Sa ilalim, napilitan siyang lumaban sa dambuhalang halimaw na gawa sa basura upang makalaban pabalik sa ibabaw at makapaghiganti. Ang mundong kanyang ginagalawan ay hati sa dalawang magkaibang mundo, sa isang panig, ang makintab at marangyang syudad kung saan ang mga mayayaman ay namumuhay ng walang iniintinding hirap. At sa kabila, ang maruruming slums kung saan tulad ni Rudo ay nakikipagsapalaran para mabuhay. Ang nag-uugnay sa dalawang mundong ito ay ang pit, na pinagsasapawan ng lahat ng basura at kapalaran ng mga itinakwil ng lipunan. Karaniwan na para sa mga mayayaman na itapon ang kahit bahagyang sira na gamit, tulad ng isang babaeng nag-utos sa anak na itapon ang laruan nitong tuta dahil nasira ito at baka maging pangit kung ayusin pa, mas mabuti raw bumili na lang ng bago. Walang pagtutol ang bata, kaya itinapon ng ina ang laruan sa maliit na garbage vent na dumiretso sa truck sa ilalim ng lupa at sa higanteng trash collection site. Doon naroon si Batang Rudo, naghahanap at bumibili ng mga gamit mula sa basura na dala ng mga truck. Palihim siyang pumasok sa isa sa mga silid ng pasilidad, ngunit may gwardiyang nakarinig ng ingay at agad siyang tinunton. Pagbukas ng pinto, nadatnan siyang naghahalongkat ng basura at tinawag na, "disgusting degenerate," na sumisira sa ganda ng syudad sa pamamagitan ng pagtatago ng basura. Hindi na ito pinansin ni Rudo dahil sanay na siya sa ganitong panlalait tuwing Martes. Ngunit nang magpatunog ng alarma ang gwardya at dumating ang dagdag na bantay, agad niyang inihagis ang ilang sako ng basura sa kanila. Hindi kinaya ng mga clean freak ang mabahong hilaw na itlog na tumama sa kanilang uniforme kaya pinanood na lamang siyang sumampas sa vent. Nakalabas siya malapit sa exit ngunit biglang nagsara ang gate sa kanyang harapan at dumating muli ang mga bantay. Kinabukasan, kumalat sa buong syudad ang balita tungkol sa garbage raider, at agad na isinisi ng mga tao sa mayayamang panig ng pader ang nangyari sa mga taga-slums. Sa kabilang panig naman, alam ng mga taga-slums kung sino ang may kagagawan dahil hindi ito ang unang beses na pumasok si Rudo sa mga trash collection site. Karamihan sa kanila ay naniniwalang mahuhuli rin siya balang araw, at sa totoo lang, umaasa pa nga ang ilan na mangyari iyon. Ngunit walang pakialam si Rudo sa mga opinyon nila at abala siya sa pagbubukas ng kanyang maliit na tindahan para ibenta ang mga inayos at inayos na gamit na nakuha niya mula sa basura. Dumating ang kaibigan niyang si Chiwa, galit at handang sermonan siya. Tinanong siya nito kung bakit ba siya handang sumugal ng ganoon kalaki para lang maghalongkat ng basura mula sa syudad. Sagot ni Rudo, ang mga mayayamang bastards ay walang pakialam sa pagtapon ng mga gamit na maaari pa namang gamitin. Naaawa raw siya sa mga bagay na basta na lang nila itinatapon, kaya kinukuha niya ang mga iyon, at kung may pera siyang kikitain mula sa pagbenta nito, mas maganda pa. Tila naintindihan siya ni Chiwa, pero biglang dumating ang tatlong binatilyo, nakatakip ang ilong at nagbibiro na may mabahong amoy ng basura sa paligid. Sinabihan nila si Chiwa na lumayo kay Rudo kung ayaw nitong amuyin ang sarili na parang basura. Tinuligsa pa nila ang makapal na itim na gloves ni Rudo na, ayon sa kanila, hindi pa nahuhugasan simula pa noong si Obama ang presidente, at isang hawak lang daw mula rito ay magdudulot na ng rashes. Sinipa pa ng isa ang bagong ayos na lantern ni Rudo at sinabing walang bibili ng basura niya. Dinagdagan pa ng insulto na mas nakakatakot pa ang mga kamay niya kaysa sa gloves, kaya niya raw ito laging tinatago. Tahimik lang na pinakinggan ni Rudo ang lahat, ngunit nang tawagin siyang anak ng isang mamamatay tao, biglang nag-apoy ang galit niya. Hindi pa rin tumigil ang mga binatilyo at sinabi pang ang slums ay ginawa para ikulong ang mga kriminal, at lahat ng nakatira roon ngayon ay mga inapo ng mga iyon. Kaya lagi nilang pinoprotektahan ang kanilang reputasyon, pero sinira raw iyon ng ama ni Rudo nang pumatay siya. Hindi na kinaya ni Rudo ang pang-iinsulto at binigyan niya ng matalim na titig ang mga binatilyo, dahilan para matakot ang mga ito, umalis ng nagmamadali, at patuloy pa rin sa pagsumpa sa kanya, sabay sabing balang araw ay magiging mamamatay tao rin siya tulad ng kanyang ama. Tahimik na bumalik si Rudo sa pagkukumpuni ng lantern, at sinabi ni Chiwa na naniniwala siyang mabuting tao si Rudo at hinding-hindi siya magiging katulad ng kanyang ama.
Medyo nahiya si Rudo sa sinabi ni Chiwa, at bago pa niya ito mapasalamatan, napansin ni Chiwa ang puppy toy na nakuha ni Rudo mula sa dump kagabi. Ang totoo, dinala iyon ni Rudo bilang regalo para sa kanya, pero bago pa niya ito maibigay at madagdagan ang risk score niya, dumating ang ina ni Chiwa at agad siyang pinauwi. Pagkatapos noon, umuwi si Rudo at nadatnan ng kanyang ampon na ama, si Regto, na naghihintay sa kanya. Biglang ginaya ni Regto ang kabadong hitsura ni Rudo habang sinusubukang ibigay ang puppy kay Chiwa, dahilan para mamula si Rudo dahil hindi niya namalayang pinapanood pala siya. Sabi ni Regto, mamaya na raw nila pag-usapan iyon dahil mas mahalaga munang talakayin ang maliit na lakad ni Rudo sa junkyard. Ipinaliwanag ni Regto na hindi niya kailangang puwersahin ang sarili dahil hindi naman sila ganoon kahirap. Iniisip ni Regto na marahil may utang na loob si Rudo sa kanya dahil inampon niya ito matapos itapon sa pit ang tunay nitong ama dahil sa kasong pagpatay. Ngunit sagot ni Rudo, hindi iyon ang dahilan, tinuturing daw niya si Regto bilang tunay na pamilya at gusto lang niyang gampanan ang parte niya. Ngumiti si Regto at sinabing sana ganoon din siya kaprangka kay Chiwa. Pero biglang nataranta si Rudo at naapektuhan pa ang sugat sa bala mula kagabi. Agad siyang inasikaso ni Regto, nilinis at binyandage ang sugat sa kamay. Habang nakatingin si Rudo sa kanyang mga kamay, naalala niyang simulat sa pool ay laging may sugat at peklat ito, madalas siyang husgahan ng mga tao dahil dito, at paminsan-minsan ay sumasakit ng sobra na parang sinusunog. Isang araw, binigyan siya ni Regto ng makapal na itim na gloves na tila may mahiwagang kakayahang pigilan ang sakit. Matapos gamutin ni Regto ang sugat niya, biniro pa niya itong aminin na ang nararamdaman kay Chiwa bago maaga ito ng iba. Habang nagbibiroan silang dalawa, may isang kainahinalang lalaking nakamaskara na nakikinig mula sa kalsada. Kinabukasan, nag-ipon na si Rudo ng tapang para aminin ang nararamdaman niya at nagtungo sa bahay ni Chiwa dala ang puppy toy. Pero sa daan ay nasaksihan niya ang isang tanawin na karaniwan nasa slums, sa gilid ng lugar, naroon ang pit kung saan itinatapon ang lahat ng basura at mga mabibigat na kriminal. Isang kriminal na naman ang itinapon ngayon sa pit, at napatigil si Rudo habang pinapanood ang brutal na eksenang iyon, iniisip kung ano nga ba ang nangyayari sa mga taong napupunta roon. Biglang lumapit si Chiwa, sabay sabing medyo marahas tingnan ang eksenang iyon, dahilan para kabahan si Rudo dahil hindi pa siya handang makita ito. Nagsimulang magkwento si Chiwa tungkol sa mga execution at iba pang bagay, bago nito sabihin kay Rudo na ayaw niyang mapunta rin siya sa pit. Totoo raw na maraming gamit ang hindi dapat ituring na basura, pero hindi iyon sapat na dahilan para isugal ang buhay niya. Sagot ni Rudo, iyon din ang sinabi sa kanya ni Regto, at sabi naman ni Chiwa, kaya iyon sinabi ni Regto ay dahil mahal siya nito. Sandaling napaisip si Rudo sa sinabi ni Chiwa, at gamit ang kanyang 2 MB RAM na utak, inisip niyang ibig sabihin nito ay mahal din siya ni Chiwa. Nang mapansin ni Chiwa na maaari pala itong ma-misinterpret, agad siyang nataranta, pero huli na, lubusan ng kinilig at nataranta si Rudo. Napaupo siya sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, at iniabot kay Chiwa ang puppy toy, sabay sabing baka hindi niya ito gustuhin dahil galing ito sa basura, pero mas magiging masaya raw ang laruan kung nasa kanya ito. Laking tuwa ni Rudo nang tanggapin ito ni Chiwa at sabihing iingatan niya ito. Sobrang saya ni Rudo, pinakamasaya sa buong buhay niya, kaya tumalon-talon at sumayaw pa siya pauwi, sabay isip na kailangan niyang ipagyabang agad ito kay Regto. Sa daan, nabangga niya ang ilang gwardya na tila wala man lang interes sa kanya, pero nagtaka siya kung bakit sila nasa slums. Pagdating niya sa bahay, nagsisimula pa lang siyang magkwento ng buksan ng pinto, pero nanlaki ang mata niya sa nakita, nakabulagta si Regto sa sahig, at may isang kahindik-hindak na lalaking nakamaskara na nakapatong sa kanya. Lumingon ang lalaki at tinitigan si Rudo bago lalong ibaon ang kutsilyo sa katawan ni Regto. Tuluyang nagwala si Rudo at sumugod dito, pero nasuntok siya ng malakas na hindi niya namalayang nawalan na siya ng malay. Nang magkamalay siya, tapos na ang pagpatay, kinuha ng lalaking nakamaskara ang isang libro mula sa sahig, bahagyang tumingin kay Rudo, at lumabas. Sinubukan pa sana siyang sundan ni Rudo, ngunit narinig niya ang tinig ni Regto. Buhay pa ito, ngunit sa huling hininga ay bamulong na lamang ito kay Rudo na tumakas na. Agad na lumapit si Rudo kay Regto, nangangakong hahanap siya ng tulong,
ngunit mariing sinabi ng matanda na tumakas na lamang siya at baguhin ang mundong ito para gawing mas mabuti. Pagkasabi nito, tuluyang nanlambot ang katawan ni Recto at hindi agad maunawaan ni Rudo ang nangyayari. Biglang dumating ang mga sundalo at tinamaan siya ng kuryente, pinaniwalaang siya ang pumatay. Pinadapa siya sa sahig habang idinideklara na siya ay inaaresto para sa kasong pagpatay, ngunit iginiit ni Rudo na hindi siya ang may gawa. Sinabi ng mga bantay na wala ng halaga ang anumang paliwanag niya dahil nahuli siya red-handed. Pilit pa rin niyang ipinaliwanag na kalalabas lang ng tunay na mamamatay tao at maaari pa nilang habulin, ngunit hindi siya pinakinggan at pinatumba siya gamit ang traditional method ng pagsuntok sa ulo. Ilang sandali lang, dinala si Rudo sa entablado para isagawa ang parusang kamatayan. Lahat ng taga-slums ay naroon upang saksihan ang pagtapon sa kanya sa pit, at maging ilang kilalang tao mula sa main city ay dumating. Ipinahayag ng hukom na ang pagpatay ay isa sa pinakamalaking kasalanang maaaring gawin ng isang tao, at kahit isang taga-slums lang ang napatay niya, hindi babawasan ang parusa. Ipinataw ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng pagtapon kay Rudo sa pit, at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Hindi pa rin makapaniwala si Rudo sa nangyayari at umaasa na may isang tao lang na maniniwalang wala siyang kasalanan. Nang magmasid siya sa karamihan, huminto ang kanyang mga mata kay Chiwa. Sumigaw siya rito, sinasabing hindi niya pinatay si Recto at pinapakiusapan siyang hanapin ang tunay na salarin. Ngunit sagot ni Chiwa, pinagkatiwalaan daw niya si Rudo ngunit hindi pala siya karapat-dapat. Isa raw talaga siyang anak ng mamamatay tao, ibinagsak nito ang puppy toy at tinalikuran siya. Mas masakit para kay Rudo ang pagtataksil ni Chiwa kaysa sa mismong parusa, kaya sumigaw siya sa mga taong tumatawag sa kanya bilang human filth na dapat itapon sa pit. Aniya, sila ang totoong basura dahil sila ay mga piraso lang ng karne na walang utak at sariling pagpapasya. Nangako siyang dadalhin niya silang lahat sa impyerno, ngunit bigla niyang napansin na nasa gitna rin ng karamihan ang tunay na mamamatay tao. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ipagsabi ito dahil itinulak na siya mula sa gilid. Pakiramdam ni Rudo ay parang walang katapusan ang kanyang pagbagsak, at sa kalagitnaan nito ay nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, sinalo ng tambak ng basura sa ilalim ng pit ang kanyang katawan, dahilan para makaligtas siya ng walang kahit anong pinsala. Naguguluhan siya kung paano siya nabuhay at ano bang nangyayari, ngunit biglang sumalubong sa kanya ang matinding amoy na halos magpaduwal sa kanya, amoy na kahit isang sanay sa basura na gaya niya ay napilitang takpan ang ilong. Sa paglingon niya, bumungad ang isang napakalawak na dagat ng basura, halo-halong bagay at materyales na hindi niya nakikilala. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang lugar na ito nang biglang masapawan ng napakalaking anino ang kanyang paligid. Pagharap niya, halos hindi siya makapaniwala sa nakita, isang dambuhalang halimaw na yari sa basura, nakalitaw ang matutulis na pangil at nakatingin diretso sa kanya. Saglit na natigilan si Rudo, at naalala niya kung gaano niya palaging pinagtatakahan na sobrang obsessed ng lahat sa pagpapadala ng basura at tinatawag nilang human filth sa ilalim ng pit, ngunit walang pakialam kung ano ang talagang nangyayari sa baba. Ni hindi man lang iniisip kung ano pa ang maaaring naroon, at iyon ang higit na gumugulo sa isip niya. Mabilis siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para iligtas ang sarili habang papalapit ang dambuhalang halimaw. Lalong lumala ang sitwasyon nang umatungal ito ng malakas, dahilan para maglitawan pa ang mas marami pang halimaw mula sa tambak ng basura. Hinabol siya ng mga ito at tumakbo siya ng ubos lakas, ngunit nauwi rin siya sa pagkakatrap. Nagtataka siya kung ano nga ba ang mga halimaw na ito at kung sila nga ba ay mga basurang kayang gumalaw ng mag-isa. Bigla silang sumugod sa kanya, ngunit nakailag siya sa mga atake. Tumakbo siyang muli pero natapilok at napadapa, diretso sa ibabaw ng isang bungo ng tao, at doon niya napagtanto kung ano ang kahahantungan niya. Mura ang binitiwan niya laban sa mga hayop na nagtapon sa kanya sa impyernong ito. Biglang gumuho ang tambak ng basurang kinatatayuan niya, at napunta siya sa ilalim ng isang bangin na nagsilbing pansamantalang depensa laban sa mga halimaw. Ngunit may isa pang banta, napagtanto niyang lason mismo ang hangin sa lugar na ito, at kapag masyado niya itong nalanghap, literal na mapupunit ang kanyang mga baga. Tinakpan ni Rudo ang kanyang bibig at ilong gamit ang kanyang gloves, umaasang makahanap ng ligtas na lugar para makapahinga at makabawi.
Ngunit bigla niyang napagtanto na baka wala talagang safe space sa impyernong ito. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa at biglang samuka ng dugo, isang tunog na agad nakaakit muli sa mga halimaw. Bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw, at halos tanggapin na ang kanyang kamatayan nang biglang pumasok sa isip niya ang larawan ng naghihingalong katawan ni Regto. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kapangyarihan ang biglang damaloy sa kanyang mga kamay, bagaman hindi niya ito namalayan. Nararamdaman lamang niya na nagbabago ang kanyang paningin, at nagsimulang makita ang mga liwanag na nagmumula sa mga tambak ng basura at sa isang iron pipe sa kanyang harapan. Gumapang siya papunta rito, puno ng determinasyon na mabuhay dahil may dahilan pa siyang lumaban. Dinampot niya ang iron pipe at tumayo, mariing idineklara na babalik siya sa ibabaw upang maghayganti sa mga taong nagtapon sa kanya rito at sa hayop na pumatay sa kanyang ama. Habang sumisidhi ang kanyang galit, sinamantala ng mga halimaw ang pagkakataon upang palihim na lapitan siya. Ngunit sa pag-atake ng isa, basta na lamang niya itong hinampas palayo gamit ang iron pipe nang hindi man lang tinitingnan. Sa lakas ng atake, tumilapon ang halimaw at tumama sa payong ng isa pang residente ng pit, na nagulat na may isang taong kayang lumaban sa mga halimaw ang dumating doon. Samantala, tuluyan nang nabaliw sa labanan si Rudo, hindi niya iniinda ang lason sa hangin o ang dugong dumadaloy mula sa kanyang ilong habang patalon-talon at walang tigil sa pakikipaglaban. Kahit mabangga pa siya sa malalaking bato ng matindi, tila walang gaanong epekto ito sa kanya. Nang durugin ng isang halimaw ang batong kinapitan niya at matabyunan siya ng mga guho, mabilis siyang nakalabas habang may hinayla pang bakal na poste. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas, nagdulot ng matinding pinsala sa halimaw, ngunit bigla namang sumulpot ang isa pang halimaw mula sa ilalim mismo ng kanyang kinatatayuan. Sa huling sandali, nakatalon siya palayo sa mga panga nito, pero dito na tumama sa kanya ang epekto ng paglanghap ng nakal-alasong hangin, muling sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, at sinamantala ito ng mga halimaw upang palihim na lumapit sa kanya. Sa kabutihang palad, muling umalpas ang misteryosong kapangyarihan ni Rudo, nagbibigay sa kanya ng lakas at tila kabaliwan upang manatiling nakatayo kahit sabay siyang salakayin ng dalawang halimaw. Matapos ang banggaan, nakalabas siya ng walang pinsala at agad gumamit ng metal sheet upang hiwain ang bungo ng unang halimaw. Sunod niyang inatake ang pangalawa, tinaga ito sa gitna hanggang sa mahati at sumabog. Huminga muna siya ng malalim upang magpahinga, ngunit biglang lumitaw ang isa pang dambuhalang halimaw na mabigat ang bawat hakbang papalapit sa kanya. Nang makita ito ni Rudo, agad niyang naisip na tumakbo at ibalik ang kanyang lakas, ngunit biglang tinapakan ng halimaw ang lupa ng buong lakas, naglabas ng shockwave na tumilapon siya palayo. Pagmulat ng kanyang mga mata, gulat siyang makitang may isang lalaking nakamaskara na nakatayo sa ibabaw niya, isang nakakatakot na hitsura na hindi niya alam kung sino o saan nanggaling. Bago pa siya makapagtanong, bigla siyang binuhat ng lalaki at sinipa palayo. Umubo ng dugo si Rudo at handa ng sumugod, ngunit inilagay ng lalaki ang isang gas mask sa kanyang mukha, dahilan para muli siyang makahinga ng maayos. Lito si Rudo at agad niyang tinanong kung lokal ba ito, gusto niyang malaman ang tungkol sa lugar na ito at sa mga halimaw dito. Ngunit sinabihan lang siya ng lalaking nakamaskara na manahimik. Siyempre, gaya ng isang may single-digit IQ, hindi niya masyadong nakuha ang utos at patuloy pa rin siyang nagtatanong ng malakas. Muling bumulong ang lalaki na tumahimik siya, ngunit sagot ni Rudo, magsalita raw ito ng mas malinaw. Nagtanong pa siya kung nasa ilalim ba sila ng lupa, at doon na nainis ang nakamaskara. Nakalimutan nito ang sarili nitong payo at sumigaw kay Rudo, sinasabing hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw pa rin ng mundo, at kasalanan ng mga tao sa taas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Ipinaliwanag pa nito na ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa ingay, at dahil hindi siya tumigil sa pagsasalita, napansin na sila ngayon. Sabi pa ng lalaking nakamaskara, hindi mapapatay ang mga trash beast gamit lang ang ordinaryong sandata, kaya ang pinakamagandang plano sana ay dahan-daang tumakas ng walang ingay, ngunit huli na para doon. Sa puntong iyon, may isang halimaw na nakalapit mula sa kanilang likuran, at nagpa siya ang lalaking nakamaskara na harapin muna ito bago pa lumala ang sitwasyon. Biglang lumabas mula sa braso ng lalaking nakamaskara ang gintong enerhiya at bumalat ito sa kanyang payong, na agad na nagbago bilang isang nakamamatay na sandata.
Sumugod ang halimaw para umatake, ngunit pinaikot lang ng lalaki ang payong sa mukha nito, na para bang isang handheld blender na giniling ang katawan ng halimaw hanggang sa magkapira-piraso, at nang bumagsak ang mga iyon sa lupa, bigla itong naging alikabok. Namangha na si Rudo sa kakaibang kapangyarihan, ngunit lalo pa siyang nagtaka nang mapansin na hindi muling nabubuo ang halimaw matapos tamaan ng atakeng iyon. Biglang dumating ang isang malaking hukbo ng mga halimaw, ngunit kampante ang lalaking nakamaskara na kaya niyang tapusin ang lahat ng ito. Mabilis siyang sumugod, pinasabog ang mga kalaban gamit ang matalim na payong, at saka tumalon pataas habang ginagamit ito bilang parachute. Naisip ni Rudo kung ito ba ay isang uri ng teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa pit o kung kakaiba lang talaga ang lalaking ito. Samantala, pamwesto ang lalaking nakamaskara sa harap ng natitirang dambuhalang halimaw, na biglang bumuga ng bola ng asido sa kanya. Hinarang niya ito gamit ang payong, at nang tumama ang asido sa mga tambak ng basura, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ginamit niya pagkatapos ang ulo ng halimaw bilang panulek upang lalong makatalon ng mas mataas, at sa kanya pinuno pa ng enerhiya ang kanyang payong, dahilan para lumaki at mas lumakas ito. Sa isang bagsak mula sa ere, pinunit niya ang ulo ng halimaw kasama ang mismong lupa. Matapos iyon, bumalik siya kay Rudo na agad siyang tinanong, "Who the hell are you?" Inalis ng lalaki ang maskara at ipinakilala ang sarili bilang Injun, isang simpleng cleaner. Ngunit agad niya itong pinagsisihan ng sumama ang kanyang paghinga dahil sa lason sa hangin, at agad niyang minura si Rudo dahil pinatanggal nito ang maskara. Biglang nawala ng malay si Rudo, at sa kanyang panaginip ay bumalik siya sa isang alaala ng kabataan, panahong umuwi siya matapos mabyuli at itulak sa imburnal ng ibang mga bata dahil sinabi niyang, buhay, ang mga bagay at hindi sila naniwala. Tinanong siya ni Regto kung tinamaan niya sa likod ang mga batang iyon, at sagot ni Rudo ay hindi. Kaya tinanong niya si Regto kung totoo ba talaga ang sinabi nito noon na kapag inalagaan ng mabuti ang isang bagay, kalaunan ay magkakaroon ito ng kaluluwang mananahan dito. Habang nililinis ni Regto si Rudo, sinabi nitong ang kwento ay isa lamang lumang alamat upang matutong pahalagahan ng mga tao ang mga bagay na mayroon sila. Pero personal niyang paniniwala, lahat ng bagay ay may kaluluwa. Lalong naengganyo si Rudo at nagtanong kung pati ba ang mga gamit sa kanilang bahay ay may kaluluwa rin, kasama na ang kanyang gloves. Sagot ni Regto, kung aalagaan niya ito ng mabuti, balang araw ay magkakaroon din ito ng kaluluwa. Sa puntong iyon, biglang nagising si Rudo mula sa kanyang panaginip at natuklasang nakagapos siya at hinihila ni Injun. Minura niya ito at sinabihang palayain siya, ngunit sagot ni Injun, dinadala lang niya ito sa ligtas na lugar. Hindi na iyon iniinda ni Rudo dahil ang tanging nasa isip niya ay makabalik sa itaas upang maghiganti. Ngunit tumigil sa paghakbang si Injun nang marinig iyon. Ipinaliwanag niya na imposibleng makabalik sa tinatawag nilang sphere, isang lugar sa kalangitan na laging gumagalaw. Ipinagpatuloy ni Injun ang paghila sa kanya, sinasabing wala ng paraan para makabalik at mas mabuting tanggapin na lang niya ang bagong kalagayan niya. Tumanggi si Rudo, mariing sinabing gagawin niya ang lahat para makabalik sa sphere. Pinaghihinalaan niyang alam ni Injun ang daan ngunit itinatago ito sa kanya, kaya pinilit niya itong sabihin ang lahat ng nalalaman nito, banta pang sisiga siya hanggang dumating ang mas maraming halimaw. Nainis si Injun at sinabing ipapakita niya kung anong klaseng lugar ito. Mas pabaya pa nitong hinayla si Rudo hanggang marating nila ang isang maluwang na bahagi ng canyon na halos 100 beses na mas malinis kaysa sa paligid. Ibinagsak siya roon ni Injun at sinabing mag-enjoy siya, bago mabilis na umalis. Sinigawan pa siya ni Rudo na kahit gawing malaya man lang siya, ngunit naglakad si Injun palayo nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Bigla, ilang kalalakihang nakagasmask ang bumaba mula sa mga truck at nagsimulang lumapit kay Rudo. Naisip niyang baka sila ang mga naninirahan sa lugar na ito, at halatang interesado rin sila sa kanya. Batay sa suot niya, pinag-usapan nilang baka galing siya sa sphere at dahan-daang lumapit sa kanya na may mga tanong. Kinakabahan ngunit diretsyong sinabi ni Rudo na nahulog siya mula sa sphere, at biglang itinapon ng mga lalaki ang kanilang mga maskara. Tuwang-tuwa ang mga lalaki nang makakita sila ng isang buhay na taga-sphere, dahil sa tuwing may nakikita silang ganoon noon, patay na ang katawan. Labis silang naging mausisa at sinimulang suriin ang mukha ni Rudo, dahilan para agad siyang umurong palayo.
Sinabi ng mga lalaki na wala silang masamang balak at sinimulang kalagin ang pagkakagapos niya, kaya naisip ni Rudo na mas mabait pa sila kaysa kay Injan. Ngunit iyon pala ay isang patibong, maya-maya'y nakagapos na siya ng mahigpit sa loob ng isang truck. Naguguluhan siya kung ano ang nangyayari, habang sa labas naman ay nag-uusap ang mga lalaki kung gaano sila kaswerte na nakakuha ng isang buhay na spherite, dahil tiyak na mabibenta ito sa napakataas na halaga. Pinag-usapan nila kung paano nagbabayad ng malaking pera ang mga tao para sa katawan at damit ng mga patay na spherite, at kung makakahanap sila ng isang buhay, tiyak na mababaliw ang mga mamimili. Ipinaliwanag ng pinuno na ang dahilan kung bakit galit ang mga tao sa mga taga-sphere ay dahil sila ang nagtapon ng lahat ng basura sa mundo hanggang sa mamuo ito, lasunin ng hangin, at lumikha ng mga halimaw. Marami ang namatay sa kamay ng mga halimaw o nawalan ng tirahan dahil sa lason sa lupa at hangin, kaya't matindi ang galit nila sa mga taga-sphere. Kapag nakakita sila ng buhay na isa, pinagpapasahan ito ng galit at parusa. Pagkatapos ay nagpasya ang pinuno na pakainin si Rudo bilang pagsalubong sa kanya sa ibabaw, bulok na karne at iba pang panis na pagkain. Patuloy siyang minaliit, sinasabing ang mga spherite gaya niya ay hindi man lang humahawak ng basura kaya tiyak na hindi nito matutunaw ang ganitong pagkain. Ngunit sa pagtatangkang pilitin siyang subuan ng karne, nagawa ng lalaki ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri nito, nilaslas ang laman, at ninuya iyon kasabay ng bulok na pagkain na una na niyang nakain. Sunod niyang sinimulang kainin ang bulok na pagkain, sabay sabing hindi ito basura dahil maaari pa itong kainin. Napatulala at nataranta ang mga lalaki dahil ngayon lang sila nakakita ng halimaw na gaya nito, at nagsisimula pa lang iyon. Galit si Rudo sa lahat ng tinatawag na basura at walang silbi, at desidido siyang hindi na mananahimik. Muling lumitaw ang kanyang kapangyarihan at winasak niya ang kanyang mga tanikala. Tumalon palabas si Rudo at pinalabas ang kanyang enerhiya sa lupa, dahilan para lumutang ang mga bagay sa paligid. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Injan at natuwa nang makita na si Rudo ay isa palang giver, isang taong kayang bigyan ng buhay ang mga bagay at gamitin ang kanilang kapangyarihan, katulad niya. Samantala, iniisip ni Rudo ang mga sinabi noon ni Regto na kapag inalagaan ng mabuti ang isang bagay, nabibigyan ito ng buhay at kaya rin itong alagaan ang taong may-ari nito. Inalis niya ang maskara at kinuha ang tanikalang ginamit para gapyusin siya, pinuno ito ng enerhiya at ginawang sandata. Sumugod ang mga lalaki para atakihin siya, ngunit tinamaan lang ni Rudo ang lupa gamit ang kanyang tanikala, dahilan para umatras sila. Sinabi ng kanilang pinuno na targetan ang tanikala dahil walang silbi ang isang giver kapag wala ang kanyang object, at nagtagumpay nga ang mga tauhan nitong agawin iyon. Ngunit laking gulat nila, at ikinagalak lalo ni Injan, nang damputin ni Rudo ang isang gulong at gawin din itong sandata, isang bagay na napakabihira kahit para sa pinakamalalakas na giver. Mabilis niyang tinapos ang mga tauhan at lumapit sa kanilang pinuno, na patuloy siyang minumura habang halatang takot na takot. Ngunit bago siya makapagpatama, dumating si Injan at pinigilan siya. Para bang natauhan si Rudo at biglang nawala ang kapangyarihan niya, ang gulong na hawak niya ay naging alikabok, at nagdugo ang kanyang ilong habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Ipinaliwanag ni Injan na kapag ginamit niya ng walang ingat ang kanyang kapangyarihan, tiyak na mauubos ang lakas ng kanyang katawan. Humingi siya ng paumanhin, sinabing sinubak lang niya si Rudo para makasiguro sa kakayahan nito. Nangako siyang ipapaliwanag ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kapangyarihan niya, kapalit ng pagsali ni Rudo sa cleaners, dahil kailangan nila ng mga taong katulad niya para labanan ang mga halimaw. Ngunit masyadong mabigat iyon para sa isip ni Rudo, kaya mariin niyang sinabi na ayaw niyang sumali. Sa kasamaang palad, tila hindi alam ni Injan ang kahulugan ng salitang, hindi, kaya dinala pa rin niya si Rudo sa isang klinika para magpagamot, habang tinatawagan ng isang kaibigan at sinasabing nakahanap siya ng isang henyo at ni-recruit na ito sa cleaners. Halos matahimik si Rudo sa narinig dahil hinding-hindi naman siya pumayag, at sinasabi niyang kailangan niyang bumalik agad sa sphere. Ngunit biglang sumabat ang isang nakakatakot na doktor, na mas malaki pa ang mga mata kaysa sa butas ng pool table, at malamig na sinabihang tumigil na siya sa pagsasalita. Sinigawan ng doktor si Rudo dahil nagpunta raw ito sa no man's land kung saan puro lason ang hangin.
Tinawag pa niya itong idiot sandwich, dahil bukod sa panganib sa hangin ay nagpabihag pa siya sa mga kidnappers, at sinabing magpasalamat siya kay Injun na nagligtas sa kanya mula sa 2 kahindik-hindak na kapalaran sa iisang araw. Mura lang ang nasa isip ni Rudo para kay Injun, at pati sa doktor, na laking gulat niyang isang matandang babae pala, lalo pa siyang na-offend nang tawagin niya itong matandang lalaki. Matapos ang gamutan, literal silang pinalabas ng matanda, sabay tendang palabas ng klinika. Sa labas, nagpasalamat si Rudo kay Injun sa pagbabayad ng kanyang gamutan at sinabi niyang kailangan lang niya ng impormasyon kung paano makabalik sa sphere. Wala raw siyang oras para maging cleaner o anuman ang tawag nito sa sarili. Ngunit sagot ni Injun, umaasa siyang natutunan na ni Rudo mula sa nangyaring pagkakadukot kung paano tratuhin ang mga spherite sa lugar na ito, na kapag may nakakaalam na galing siya sa sphere, pagsisisihan niya ang kanyang pagkasilang. Idinagdag pa niya na walang libreng impormasyon dito. Dinala siya ni Injun sa isang madilim at wasak na lungsod, ngunit mas maayos pa rin kaysa sa mabahong mundo sa labas. Nilibre pa siya nito ng burger, na nilantakan niya agad dahil isinuka na niya lahat ng bulok na karne na kinain niya kanina. Noon ay iniisip ni Rudo na ang ilalim ng pit ay puro basura lang, ngunit natuklasan niyang may mga lungsod at taong naninirahan dito. Napansin niya ang isang babaeng pumasok sa tindahan at napatingin siya rito, ngunit agad siyang binalik ni Injun sa realidad at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa ibabaw. Ayon kay Injun, hindi lang basura ang naiipon dito, pati emosyon ng mga tao ay naiipon at nagiging isang enerhiya. Ang mga trash beast ay isa sa mga anyo ng enerhiyang ito. Kadalasan ay nananatili sila sa tambakan, ngunit may pagkakataong inaatake rin nila ang mga lungsod. Hindi raw tinatabla ng ordinaryong armas ang mga halimaw na ito dahil ang kanilang course ay gawa sa bagay na kayang sirain ng gloves ni Rudo. Nabigla si Rudo sa sinabi, at ipinaliwanag ni Injun na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng mahabang panahon, naiipon din dito ang enerhiya at tinatawag nila itong vital instrument, mga kagamitang kayang sirain ang course ng trash beast. Ngunit hindi lahat ay kayang hilahin palabas ang kapangyarihan na nasa loob ng mga ito. Ipinaliwanag ni Injun na ang mga taong kagaya nila na kayang ilabas ang kapangyarihan mula sa mga vital instrument ay tinatawag na giver, at puno ng mga giver ang organisasyon nilang tinatawag na cleaners, mga tagapuksa ng trash beast. Tinanong ni Rudo kung nangangako ba si Injun na sasabihin niya kung paano makakabalik sa sphere kapag sumali siya sa cleaners, ngunit diretsong sagot ni Injun na wala siyang ideya kung paano. Nagalit si Rudo at sinabing niloko siya nito, ngunit ipinaalala ni Injun na hindi naman niya kailanman sinabi na alam niya ang paraan para makabalik siya. Gayunpaman, idinagdag nitong matalino raw ang kanyang boss at baka ito ang makakatulong sa layunin ni Rudo na makauwi. Naiinis si Rudo dahil kailangan muna niyang makipagkita sa boss ni Injun bago makapagdesisyon. Biglang tinanong ni Injun tungkol sa gloves niya, at sinabi ni Rudo na galing iyon sa kanyang ama at iyon na lang ang natitirang alaala nito. Naintindihan na ngayon ni Injun kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Rudo sa lumang gloves, at sinabihan siyang patuloy na ingatan ito dahil malakas ang kaluluwang naninirahan dito. Napayuko si Rudo, na medyo naging emosyonal dahil lagi siyang pinagtatawanan ng iba dahil sa kanyang gloves. Ngunit biglang nakatanggap ng mensahe si Injun at nagpa siya itong makipagkita sa isang kaibigang katrabaho. Tumayo si Rudo at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito, ngunit imbes na sagot ay inihagi sa kanya ni Injun ang isang supot ng pera at sinabihang mag-ingat sa paggastos. Hindi makapaniwala si Rudo na binigyan pa siya nito ng pera sa kabila ng lahat ng nagawa na para sa kanya, ngunit paliwanag ni Injun, maliit na bagay lang iyon dahil nakuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng mga damit ni Rudo. Ganoon daw niya naipagamot at napakain si Rudo, kaya wala itong dapat ipagpasalamat. Halos pasabugin ni Rudo sa inisang paligid sa narinig, ngunit iginiit ni Injun na hindi rin naman siya pwedeng mag-ikot sa lungsod na suot ang mga damit mula sa sphere. Pagkatapos ay sinabi nitong pupunta siya sa kanyang trainer at inutusan si Rudo na maghintay ng maayos. Galit na galit pa rin si Rudo, ngunit biglang napansin niyang may pasang tumangay sa kanyang pera at mabilis na tumakbo. Agad niya itong hinabol ngunit hindi niya maabutin, hanggang sa mapansin niya ang isang tungkod na hugis kalahating buwan sa kalsada. Dinampot niya ito at ginamit para mainto ang pusa. Sakto namang dumating ang may-ari ng tungkod at galit na galit kay Rudo dahil inakala nitong ninanakaw niya ang kanyang mahalagang gamit.
Tinanong ni Rudo kung ano ba ang precious sa tingin ng lalaki sa stupid piece of wood na iyon, at lalo lang itong nagalit. Agad nitong binawi ang tungkod at itinulak si Rudo palayo, sabay sabing pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Ngunit bago iyon, nagsimula itong maglabas ng kakaibang kilos habang hawak ang tungkod, dahilan para malito si Rudo sa ano bang pinaggagawa nito. Doon niya napansin ang simbolo ng cleaners na kapareho ng nasa payong ni Injan, at napagtanto niyang cleaner din ang lalaking kaharap niya. Bigla nitong inactivate ang kapangyarihan ng tungkod, ginawang sandata, at umatake kay Rudo, pero malinaw na sinadyang magmintis dahil nabanggit na pala ni Injan sa kanya ang tungkol kay Rudo. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Zanka, ang taong inatas ang maging trainer niya sa kahilingan ni Injan. Sinabi pa nito na hindi niya inakalang tuturuan niya ang isang batang hindi alam na bawal magnakaw sa kapwa. Depensa naman ni Rudo, hindi niya ninanakaw ang tungkod, hihiramin lang niya ito para mabawi ang kanyang pera. Sagot ni Zanka, maliwanag na hindi siya pinalaki ng maayos ng kanyang ama, at dito nag-apoy ang galit ni Rudo dahil hindi niya matanggap na may taong mambabastos kay Regto. Pero habang iniisip niya si Regto, naalala niya ang payo nito noon, kung gusto mong pakinggan ka ng isang tao, magpakumbaba muna at subukang unawain kung ano ang nararamdaman niya. Naisip ni Rudo na may karapatan si Zanka na magalit dahil bigla niya itong inagawa ng mahalagang gamit. Inisip niya rin na magagalit siya kung may kukuha sa kanyang gloves kahit hindi sinasadya, kaya naunawaan niyang siya ang may mali. Nagsorry siya kay Zanka, at agad namang kumalma ang lalaki. Sinabi ni Zanka na ayos lang dahil naibalik naman ang tungkod, at inaamin niyang dapat mas kalmado rin ang naging reaksyon niya. Nalito si Rudo sa biglaang pagbabago ng ugali nito, at mas lalong nagulat dahil ito ang unang beses na nakalutas siya ng tensyonadong sitwasyon sa pamamagitan lang ng pakikipag-usap. Napaisip siya na baka mas tama si Regto sa mas maraming bagay kaysa sa inaakala niya. Tinulungan siyang tumayo ni Zanka at tinanong kung ano ang kanyang vital instrument at ano ang kaya nitong gawin. Sagot ni Rudo, marahil ay ang gloves niya iyon, pero hindi pa niya alam kung ano ang kakayahan nito. Sinuri ni Zanka ang gloves at napansin nitong, really cool, ang mga ito. Habang nagtataka pa rin si Rudo kung bakit parang iba ang pakikitungo sa kanya ni Zanka, bigla niyang naisip na siguro ay dahil nakangiti siya ngayon. Naalala niya ang payo ni Regto na kung gusto niyang makipagkaibigan, dapat ay ngumiti siya. Sa kasamaang palad, hindi pa siya kailanman ngumiti sa buong buhay niya at, kung tutuusin, baka kailangan pa niya ng gym trainer para lang maturuan kung paano gamitin ng tama ang mga muscles sa mukha. Mas masama pa, hindi niya alam ito, kaya sinubukan niyang ibigay ang pinakamagandang smile na kaya niya, ngunit nauwi ito sa pinaka-nakakatakot na ekspresyon na nakita ni Zanka sa isang tao. Bigla siyang sumigaw kay Rudo, tinatanong kung anong klaseng mukha iyon at kung iniinsulto ba siya. Sagot naman ni Rudo, bakit ba siya galit ngayon iyon na ang best smile na kaya niyang ibigay. Sinabi ni Zanka na kahit isang bulag ay masasabi na hindi iyon ngiti, kaya nagpa siya si Rudo na pumikit at isara ang labi para magmukhang mas natural. Medyo nabawasan nga ang pagka-creepy niya, pero hindi pa rin iyon sapat para mawala ang inis ni Zanka. Naisip nito na masyado ng kumpiyansa si Rudo dahil tinawag siya ni Injan na genius, at ngayon ay parang niloloko pa siya. Binalaan siya ni Zanka na hinding-hindi niya maaabot ang kanyang mga layunin kung patuloy siyang magpapatawa sa ganitong paraan, at iyon ang linya na hindi niya dapat tinawid. Naisip ni Rudo ang kanyang layuning makabalik sa sphere at baguhin ito ayon sa huling habilin ni Regto, kaya mariin niyang sinabi kay Zanka na seryoso siya sa lahat ng iyon at dapat na nitong tigilan ang pang-iinsulto. Hinugot muli ni Zanka ang kanyang sandata at sinabing hindi sila magkakasundo kailanman. Sumang-ayon si Rudo at kumuha ng bakal na pamalo mula sa basurahan, saka ito binigyang buhay bilang vital instrument. Nanlaki ang mata ni Zanka sa pagkakita na kaya ni Rudo gumamit ng kahit anong bagay bilang vital instrument, at doon niya naintindihan kung bakit tinawag itong genius ni Injan. Gayunman, kampante pa rin siya na kung talento lang ang puhunan ni Rudo, hindi nito matatalo ang isang tulad niya na pinaghirapan ang kanyang antas. Hindi na malaya ni Rudo na ang pang-aasar ni Zanka ay isang distraction hanggang sa bumulusok ang tungkod nito sa harapan niya, ilang pulgada lang ang layo sa kanyang mukha. Napilitan siyang umiwas at tumakbo habang umatake si Zanka, at mabilis siyang napin down sa lupa.
Kontento na sana si Zanka sa kanyang pagkapanalo, ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay sa mukha ni Rudo. Pinunasan ni Zanka ang kung anuman ang nasa mukha niya, at dahil sa kuryosidad ay inamoy pa ito, doon niya nadiskubreng tae pala iyon. Agad siyang nataranta nang marealize na ang metal rod na ginamit ni Rudo ay parte pala ng isang toilet plunger. Sinubukan pa niyang ipaliwanag kung ano ang plunger, pero wala nang pakialam si Rudo at nagsimulang iwas-iwas ito na panpanang hapunan ng kung sino. Nagpanik si Zanka at ginawa ang lahat para makaiwas sa lumilipad na kalat, hanggang sa takot ay nagdesisyon na lang siyang tumakbo palayo. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit biglang takot na takot si Zanka, pero pabor iyon sa kanya kaya agad niya itong hinabol, tinatakot pa lalo gamit ang plunger. Ilang sandali silang naghabulan sa magkakaibang eskinita na parang eksena sa lumang Tom and Jerry cartoons, hanggang sa nakatakas si Zanka papunta sa Main Street, hawak-hawak pa rin ni Rudo ang kanyang sandata. Bigla namang natapilok si Zanka dahil sa isang pusa at nawalan ng balanse, binigyan si Rudo ng tsansang makalapit. Tumalon si Rudo ng mataas at buong lakas na inihampas ang plunger sa nanigas na si Zanka. Tinamaan ito ng sunod-sunod na barahe ng lumilipad na tae na nagpabagsak sa kanya at nagpawala ng malay. Ilang sandali pa, dumating si Injan para kumustahin sila, tinanong kung nakilala na ba ni Rudo ang bago niyang guro. Itinuro lang ni Rudo si Zanka na ngayon ay nakahandusay sa tumpok ng basura at nangingisay pa. Tinulungan ni Injan na maglinis si Zanka at isinakay ito sa sasakyan, pero hindi nito mapigilan ang pagtawa sa nangyari, lalo na sa katotohanang, poop lang pala ang tumalo sa kanya. Natrauma rin si Rudo nang matutunan kung ano talaga ang pinaiikot-ikot niya sa kalsada. Sinabi ni Injan na si Zanka ay isang spoiled kid at hindi niya akalaing may makakatreto dito ng ganoon. Napatitig na lang si Rudo sa napahiya at tulalang si Zanka, hanggang mapansin niya ang isang pares ng botas sa likod ng sasakyan. Ipinaliwanag ni Injan na kahit hindi maganda ang unang pagkikita nila, si Zanka pa rin ang magiging guro niya mula ngayon at pinuri pa itong pinakamahusay na trainer pagdating sa paggamit ng vital instruments. Dahil malaki ang tiwala ni Zanka sa mga salita ni Injan, napatawa ito nang marinig iyon. Biglang tinawag ni Injan ang isang babaeng nagngangalang Rio na nasa likod ng sasakyan, tinanong kung kailan pa ito sumama. Nagising ito mula sa kanyang beauty nap at sinabing curious lang siya sa bagong kasama. Napatitig lang si Rudo sa kanya dahil sa ganda nito. Biglang sinimulang laruin ni Rio ang buhok ni Rudo dahil kakaiba raw ito, dahilan para mapaisip siya kung aksidente ba siyang nakarating sa langit. Habang lutang pa sa iniisip, minaneho ni Injan palabas ng syudad ang sasakyan, papunta sa cleaners headquarters na matatagpuan sa gitna ng ilang. Nadaanan nila ang ilang winasak na lungsod bago makarating sa isang matibay na tunnel na bumabagtas sa napakalaking pader na bato. Paglabas nila sa kabilang panig, bumaba ang lahat at formal na tinanggap ni Injan si Rudo sa punong himpilan ng cleaners. Hindi pa rin makaget over si Rudo sa ginawa ni Rio, at habang papasok na siya sa gusali, ilang langaw ang nagsimulang umikot sa kanya. Sa loob, sinalubong sila ng isang mata na receptionist na kalmadong nagbabasa ng Playboy magazine. Ipinakilala ni Injan si Semo at ipinaliwanag na siya ang sumusuri sa lahat ng bagong kasali. Bago pa man niya masabi ang kakayahan nito, bigla na lang isinaksak ni Semo ang kanyang tinidor sa ere at sabay na napatay ang dalawang langaw. Tulala si Rudo, at saka siya tinanggap ni Semo bilang bagong recruit, sabay sabing sinabi na raw sa kanya ni Injan ang lahat, pero kailangan niya pa ring makita ng personal para masuri ang potensyal nito. Habang ina-adjust ni Semo ang kanyang salamin, ipinaliwanag ni Injan na iyon ang kanyang vital instrument na nagpapalakas ng kanyang paningin. Kapag nakatutok, kaya niyang makita kung ano ang meron sa isang tao. Bago pa man makapag-react si Rudo, inactivate na ni Semo ang kapangyarihan ng salamin at tumingin ng malalim sa potensyal niya, ngunit agad itong napatigil, halatang nagulat sa nakita. Nang tanungin siya ni Injan, sinabi ni Semo na atletiko na si Rudo kaya hindi na kailangan ng pisikal na training, at may maayos siyang koneksyon sa kanyang vital instrument, kahit kailangan pa niyang mag-ensayo para magamit ito ng wasto. Ramdam ni Injan na may itinatago pa si Semo, at tama nga, dinagdag pa nitong may tae sa batok ni Rudo. Halakhak ng halakhak si Injan sa narinig at nagpa siya nang dalhin si Rudo para ipakilala sa boss, ngunit hindi niya tinigilan ang pagtingin kay Semo dahil sigurado siyang may mas malalim pa itong nakita. Sa daan,
Ipinaliwanag ni Injan kay Rudo na may humigit kumulang 100 cleaners sa kabuuan, kabilang ang mga mandirigma, gwardya, at support units. Ipinaliwanag ni Injan kay Rudo na palaging nagkakahiwa-hiwalay ang mga cleaners dahil sa kanilang mga misyon, kaya kadalasan ay kakaunti lang ang nasa punong himpilan. Sinabi niyang dapat makilala ni Rudo ang ilan sa kanila at hindi raw ito magtatagal, ngunit pagkapasok nila sa pintuan ng living room, nadatnan nila roon ang isang grupo ng cleaners. Agad isinara ni Injan ang pinto at nagbiro na pwede namang sa ibang araw na lang ang pagpapakilala. Pagdating nila sa opisina ng boss, bago pumasok, pinaalalahanan ni Injan si Rudo na huwag agad magsimula ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano makakabalik sa sphere. Kailangan daw niyang mag-alok ng kapalit para sa ganoong impormasyon at mas mabuting magsimula sa pangakong magtatrabaho siya bilang cleaner. Pinayuhan din siya na huwag magtanong tungkol sa vital instrument ng boss dahil walang sino man ang nakakaalam kung ano ito o ano ang kapangyarihan nito. Naging mas interesado si Rudo tungkol sa boss, ngunit pagpasok nila, wala pala itong tao. Dumating si Semo at sinabing nasa misyon pa ang boss at ilang araw pa bago makabalik. Nalito si Rudo, ngunit normal lang daw iyon ayon kay Injan, at kailangan niyang maghintay ng ilang araw para makausap ito. Naiinis si Rudo at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin habang naghihintay, nang biglang sumulpot si Rio at inanyayahan siyang sumama para panoorin siyang magtrabaho. Ipinaliwanag nito na hindi pa siya pwedeng maging cleaner hanggat hindi siya aprobado ng boss, kaya't ang pinakamainam ay sumama muna siya bilang trainee, na pabor din kay Rio dahil gusto rin nitong makilala siya ng mas mabuti. Tumigil na parang nag-blue screen ang utak ni Rudo dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klaseng atensyon mula sa isang babae, kaya tahimik na lang siyang sumunod. Dinala siya ni Rio sa strategy room kung saan ipinaliwanag ni Semo na may isang maliit na bayan na malapit sa polluted zone ang humihingi ng tulong dahil may naitalang maliliit na trash beast sa paligid. Naging interesado si Rudo sa kung ano ang polluted zones, at doon niya nalaman na hindi man lang ipinaliwanag ng maayos ni Injan sa kanya ang mga pangunahing kaalaman. Sabi ni Semo, nahahati ang mundo sa safe zones na ligtas tirhan ng tao at sa mga polluted zones na pan ng basura at tinitirhan ng mga trash beast. Ang lugar na pinagbagsakan kay Rudo ay isang no man's land, isang labis na delikadong polluted zone kung saan karamihan ng tao ay agad mamamatay sa sandaling makatapak doon. Ibinigay ni Semo kay Rudo ang isang maskara at sinabing dapat niya itong suotin palagi kapag pumapasok sa polluted zones, dahil kung wala ito, mamamatay siya sa loob ng wala pang 15 minuto dahil sa makamandag na gas. Makalipas ang ilang sandali, sumama si Rudo kina Rio at sa kanyang team para sa misyon, at pinaalalahanan siya ni Rio na manatili lamang sa tabi niya palagi para mas marami siyang matutunan. Medyo naiilang pa rin si Rudo sa ideyang iyon, ngunit nagsimulang mag-isip kung gaano siya katagal sa no man's land at kung gaano karaming lason ang nalanghap niya. Napatingin siya sa tambakan ng basura sa harapan nila at naisip kung alam ba ng mga tao sa sphere na may mga tao ring naninirahan sa ilalim ng pit. Ngunit sa kanya, hindi mahalaga ang lahat ng iyon, ang mahalaga ay ang tambak ng basura mismo, na para sa kanya ay parang isang treasure trove kung saan makakahanap siya ng mga gamit na pwedeng ayusin ng walang takot na mapag-alitan. Humabol siya kay Rio at tinanong kung sino ang mga kasamahan nito. Ipinaliwanag ni Rio na mga supporters ang mga iyon, wala silang espesyal na kapangyarihan tulad ng mga combatants, ngunit napakahalaga ng papel nila sa mga misyon. Isa sa mga supporters ang nag-abot ng kamay para makipagkamay, at nang kabadong tanggapin ni Rudo, agad nitong piniga ng todo ang kanyang kamay. Natawa si Rio habang si Rudo ay napapairi sa sakit, at ipinaliwanag nitong napakalakas ng grip strength ng lalaking iyon kaya nitong punitin ang outer shell ng isang trash beast gamit lang ang mga kamay. Iniisip ni Rudo na baka hindi niya kayanin ang psycho, salungguhit, na ito. Biglang nag-alerto ang isa pang supporter na paparating na ang mga trash beast, kaya nagpa siya si Rudo na panoorin ng mabuti para matuto hanggat maaari. Ilang saglit lang, isang grupo ng maliliit na goat-like trash beast ang lumabas mula sa nakakatakot na trash forest, dahilan para kabahan si Rudo at tanungin si Rio kung paano nila haharapin ang ganoong karaming kalaban. Sabi ni Rio, kalma lang daw dahil mahihina at mababagal lang ang mga iyon at hindi man lang makakabasag sa kahoy na bakod. Napatunayan ito nang sumugod ang mga goat trash beast sa bakod at hindi man lang nakagawa ng pinsala.
Ngunit biglang dumating ang ikalawang bugso, mas malalaki at mas mababangis na trash beast, na nagsimulang itulak at sirain ang bakod, dahilan para muling kabahan si Rudo at tanungin si Rio kung ano na ang dapat nilang gawin. Muling sinabi ni Rio kay Rudo na ang mga halimaw na ito ay kaunti lang na mas malakas kaysa sa mga nauna at perpekto pa rin para sanayin ang isang baguhan. Dagdag pa niya, dapat tapusin lang nila agad ang cleaning at pagkatapos ay bumalik sa base para magdaos ng welcome party para kay Rudo sa ibabaw. Hindi makapaniwala si Rudo kung paano nananatiling kalmado si Rio kahit palagi niyang isinusugal ang buhay sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Rio na kung gusto niyang mabuhay sa ibabaw, kailangan niyang magkaroon ng positibong pananaw sa mundo. Biglang na-realize ni Rudo na ganoon din si Injan, at napagtanto niyang ito ang kulang sa kanya. Nagpa siya siyang maging kalmado na rin sa lahat ng bagay, ngunit biglang may dambuhalang trash beast na bumangga at wasakin ang harang, at pati si Rio ay napatigil at nagulat. Tumingin si Rudo sa kanya para sa kumpirmasyon na ayos pa ang lahat, ngunit ngumiti lang si Rio at sinabing kamangha-mangha iyon dahil hindi pa siya nakakita ng halimaw na ganoon ka-stylish. Hindi raw ito perpektong materyales para sanayin ang mga baguhan, pero masaya raw siyang labanan ito. Hinugot niya ang kanyang gunting, na siya niyang vital instrument, at hindi makapaniwala si Rudo sa nakikita. Inactivate ni Rio ang kanyang gunting at inihagis ito sa ere, kung saan lumaki ito at mas tumalim pa. Sinagupa niya ito gamit ang kanyang paa, saka mabilis na sumugod sa hukbo ng mga halimaw at pinaira-piraso ang ilan gamit ang isang malakas na sipa mula sa scissors. Hindi na alam ni Rudo kung ano ang nangyayari, ngunit ipinaliwanag ng support guy na ang vital instrument ni Rio ay tinatawag na Reaper, at hindi katulad ng iba, ginagamit niya ito gamit ang kanyang mga paa. Napagtanto ni Rudo na bawat tao ay may sariling paraan ng paggamit ng kanilang vital instrument, ngunit bigla siyang binalaan ng handshake guy na mas maging maingat sa paligid. Huli na nang mapansin ni Rudo na isang level 2 trash beast ang susugod sa kanya, pero sa kabutihang palad, nasalo ito ng supporter gamit lang ang kanyang mga kamay, dinurog ang ulo, at itinapon kay Rio, na agad naman itong pinutol gamit ang kanyang scissors. Inutusan ni Rio ang mga supporter na magpadala pa ng mas maraming trash beast sa kanya, at agad silang sumunod, ibinabato ang mabibigat na halimaw na para bang wala lang timbang. Sa oras na naproseso na ni Rudo ang lahat ng ito, doon niya tuluyang natutunan kung paano talaga lumaban ang mga cleaners. Nakalinis na ni Rio ang lahat ng maliliit na kalaban at tanging ang boss monster na lang ang natira. Nagpa siya ang mga supporter na i-disable ang anumang maliliit na trash beast na maaaring makialam sa laban niya at nagkalat sila sa paligid. Ngunit napansin ni Rudo na isa sa mga na-disable na halimaw ay gising pala at sinadyang sapakin sa paa ang isang supporter, dahilan para matisod ito. Agad lumundag ang halimaw para umatake at wala ng oras ang lalaki para umiwas. Sa kabutihang palad, sumugod si Rudo para iligtas ito, sabay sabing patutunayan niya ang kanyang halaga para makuha niya agad ang impormasyong gusto niya. Ginamit niya ang hawak na bakal na tubo at binigyang buhay ito, na biglang nag-transform bilang isang spike barricade. Naguluhan si Rudo sa kinalabasan, hanggang sa maalala niyang palagi lang pala siyang kumikilos ng instinctively at hindi niya alam kung paano eksaktong ginagamit ang kapangyarihan niya. Habang nalilito siya, nagsimulang idiin ng trash beast ang bigat nito sa kanya. Muli, dumating si Rio at mabilis na tinapos ang halimaw, sabay puri kay Rudo dahil sinunod nito ang instinct niya para iligtas ang iba. Dumating din ang supporter at nagpasalamat kay Rio bago magtanong kung natalo na ba ang malaking halimaw. Sagot ni Rio, nahati na niya ito sa dalawa, ngunit sa kung anong dahilan ay nakatayo pa rin ito. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas gayong sigurado siyang tinamaan niya ang core nito, pero nagpa siya siyang tadterin ito sa maliliit na piraso para tuluyan ng maging inutil. Samantala, isinulat ng mga supporter sa logbook ang impormasyon tungkol sa bagong klase ng trash beast na immune sa vital instruments at umalis sila upang balaan ang mga kalapitbayan. Sa kabilang banda, umatake na si Rio sa dambuhalang halimaw habang si Rudo ay naiwan na parang nakabitin sa ere dahil walang nagsasabi sa kanya ng susunod na gagawin. Sa gitna ng laban, tumalon si Rio papunta sa trash beast, diretsong tumapak sa mukha nito bago tumalon sa ulo at putulin lahat ng mga tubo na nakausli roon. Matapos gawing kalbo,
Ang halimaw, napansin niyang may kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto niyang iyon ang core na tinatago ng halimaw. Ngunit bago niya ito matamaan, biglang umalag ng todo ang halimaw at naihagis siya palayo. Pagbagsak niya, muling idinikit ng halimaw ang mga tubo sa ulo nito at nagsimulang ibangga ang panga nito sa lupa ng sobrang lakas. Kapit pa rin si Rio sa halimaw kahit pilit nitong binabagsakan ng atake sina Rudo at ang mga supporter. Napatigil si Rudo sa takot nang makita ang mga metal na tubo na mabilis na dumarating sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya tinamaan ng direkta. Sa halip, winasak ng mga atake ang lupa sa ilalim niya at habang nahuhulog, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Naisip niyang sa ganitong takbo, hinding-hindi niya magagantihan si Reto at ang mga hayop sa sphere, at ante-unting lumalamon sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Sa tamang oras, dumating ang supporter para iligtas siya, hindi lang mula sa pagbagsak sa hukay, kundi pati mula sa tuluyang pagbibigay sa desperasyon. Binuhat siya nito sa balikat at sinabihang kung may layunin siya, huwag siyang titigil kundi sumugod siya rito habang kaya pa niya. Pinayuhan pa siyang matuto sa mga supporter na kahit walang kapangyarihan ay patuloy pa ring ginagawa ang tungkulin nila. Sa puntong iyon, napansin ni Rudo na muling tinatagtad ni Rio ang halimaw, at base sa malalakas nitong hiyaw, mukhang natunton na niya ang mahinang punto nito. Tumalon si Rio ng mataas at mabilis na bumagsak sa ulo nito, tinusok gamit ang kanyang scissors at hinugot ang core. Pagbagsak niya sa lupa at masira ang core, biglang naging abo ang buong halimaw. Agad lumapit ang supporter at tinanong kung paano niya ito napatay, at sagot ni Rio, tinusok daw niya ang isang bagay na hindi core pero ikinamatay pa rin ng halimaw. Ipinakita niya ang isang cardboard cutter na aniyay siyang nagpapagana sa halimaw. Halos hindi makapaniwala ang supporter, dahil natukoy niyang vital instrument ang cutter, isang bagay na walang saysay na taglay ng isang trash beast. Samantala, sa isang madilim na silid, nagising ang leader ng mga bandido na balak sanang ibenta noon si Rudo. Nagtataka siya kung nasaan siya, nang biglang magsalita ang lalaking nakaupo sa sofa sa harap niya. Tinatanong kung nasaan ang batang taga-sphere na binanggit niya habang natutulog. Balik naman sa Cleaner's headquarters, nagdao si Rio ng welcome party para kay Rudo. Ilang sandali pa, dumating si Zanka, antok na antok pa mula sa mahabang siesta, at tinanong si Rio kung anong meron. Sinabi ni Rio kay Zanka na ang party ay para i-welcome si Rudo sa ground, ngunit nakaupo lang ito sa isang sulok, nakayuko at tahimik. Nagtaka si Zanka kung bakit mukhang death race ang cheeky bastard na iyon, at ipinaliwanag ni Rio na simula nang mabaigo ang kanyang vital instrument sa gitna ng laban, tila nawalan ito ng gana at nanlumo. Medyo nalungkot si Zanka sa narinig, pero agad siyang lumipat sa balitang nakalaban ni Rio ng kakaibang trash beast. Kinumpirma ito ni Rio at sinabi na imbes na normal na core ang taglay, ang halimaw ay may vital instrument mismo bilang core, isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahil wala naman siyang magagawa tungkol dito, iniwan na lang niya ang investigasyon sa mas mataasang ranggo at bumalik para mag-party. Samantala, patuloy pa ring nagmumukmak si Rudo nang lapitan siya ng leader ng support team na nagpakilalang Grease. Pinuri ni Grease ang ginawa ni Rudo kahapon, ngunit iniisip ni Rudo na wala naman talaga siyang nagawa. Ipinaalala ni Grease na nailigtas niya ang isang supporter mula sa isang trash beast. Sagot ni Rudo, kahit nagawa niya iyon, hindi niya pa rin nakontrol ng maayos ang kanyang kapangyarihan pagkatapos, at kinailangan pa siyang iligtas ni Grease at Rio. Naiinis siya sa sarili dahil kahit sa sphere, madalas siyang mawalan ng kontrol at si Reto pa ang nagtatakip sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang kabiguan na hindi kayang maabot ang inaasahan ng iba. Ngunit biglang nagpasalamat si Grease sa kanya, dahilan para maputol ang mabigat na iniisip ni Rudo. Ipinaliwanag ni Grease na karamihan sa mga bag itong cleaner ay minamaliit ang mga supporter na para bang wala silang silbi dahil wala silang tunay na kapangyarihan, ngunit iba si Rudo. Ikinwento pa niya ang tungkol sa supporter na iniligtas ni Rudo, sumali raw ito sa cleaners para maging combatant, pero dahil wala pa siyang sariling vital instrument, nagtatrabaho muna siya bilang supporter habang inaalagaan ang isang bagay na umaasa siyang maging sandata balang araw. Sinabi ni Grease kay Rudo na huwag masyadong mag-focus sa pagpalakas o sa pagtupad sa inaasahan ng iba. Sa halip, tinanong niya kung ano ang bagay na matagal nang ninanais ni Rudo, kahit bago pa man nagkaproblema sa sphere.
Napaisip ng malalim si Rudo sa tanong ni Grease, at muling ipinaliwanag ni Grease na kung mahanap niya ang bagay na unang nagpasiklab ng apoy sa kanyang kaluluwa, masusumpungan din niya ang kanyang landas. Tinapak nito ang ulo ni Rudo at hinikayat siyang maniwala sa sarili. Medyo naging emosyonal si Rudo, ngunit biglang sumulpot si Injun at nakisandal sa kanya, agad na winasak ang seryosong mood. Tinanong siya ni Injun kung bakit hindi pa siya kumakain, at dumating din sina Rio at Zanka. Sabay-sabay siyang hinikayat na sumama sa party dahil siya ang star of the night, at baka maubos na ang pagkain. Naantig si Rudo nang makita kung gaano siya pinapahalagahan ng lahat, kaya sumama siya sa kanila. Habang kumakain, biglang tumugtog ang musika at may isang lalaking kinuha ang ilang lata ng pintura, si Gob, na nagsimulang mag-spray sa pader. Sabi ni Injun, dapat niyang pagmasdan si Gob dahil gumagawa ito ng gusto niya nang walang pakialam sa iba. Habang abala si Gob sa paglikha ng kanyang obra, nagrereklamo naman ang iba at sinasabing maghintay muna siya matapos silang kumain, ngunit binaliwala lang ito ni Gob. Samantala, sa ground floor, bumalik si Mommy Simio sa kanyang desk at tila alam na niyang may tatawag anumang sandali. Saktong tumunog ang telepono at agad niyang sinagot, tinanggap ang isang request. Ipinatawag niya si Zanka at ilang supporters para tugunan ito. Nagtanong si Zanka kung bakit kasama si Rudo sa grupo gayong hindi pa siya opisyal na tinatanggap bilang cleaner. Ipinaliwanag ni Simio na may kinalaman ang request kay Rudo, isang merchant daw ang inatake ng trash beast habang tumatawid sa polluted zone. Nakatakas ito ng buhay, pero ninakaw ng halimaw ang kanyang mahalagang kargamento. Ang mas nakakagulat, ang kargamento ay isang living spherite. Nagulat ang lahat sa narinig at sinabi ni Simio na napakabihira ng pagkakataon na may dalawang buhay na spherite sa ibabaw ng sabay, kaya posibleng may kakaibang nangyayari. Gusto niyang personal na makita ito ni Rudo. Napaisip si Rudo sa sitwasyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Grease na kontrolin muna ang kanyang emosyon bago magdesisyon. Alam ni Rudo na hindi pa niya lubos na makontrol ang kanyang kapangyarihan at maaari siyang maging pabigat sa koponan, pero gusto pa rin niyang makita ang isa pang spherite dahil maaaring magbigay ito ng pahiwatig kung paano siya makakabalik sa sphere. Kaya't nagpasya siyang sumama, kahit halatang hindi natuwa si Zanka. Ngunit alam ni Simio kung paano ito papayag, sinabi niyang ang misyon na ito ay orihinal na para kay Injun, ngunit abala ito sa ibang gawain at sinabing nagtitiwala siya kay Zanka para gawin ito. Dahil certified number 1 Injun fanboy si Zanka, agad siyang natuwa at masiglang pinamunuan ang grupo papunta sa polluted zone. Sa biyahe, tinanong ni Rudo si Grease kung bakit wala itong dala na sandata. Sumagot si Grease na may dala naman siyang kutsilyo, ngunit mas nagtitiwala siya sa sariling mga kamay. Isiniwalat naman ng isa sa mga supporters na may isang talisman si Grease na lubos nitong pinapahalagahan, dahilan para medyo mahiya si Grease na nabunyag ang sikreto niya. Sa huli, ipinakita niya ito kay Rudo at sinabing wala naman itong espesyal na kapangyarihan, pero nagbibigay ito sa kanya ng bagay na mahahawakan at panghahawakan sa laban. Biglang napansin nila ang isang kaina-hinalang figure sa likuran, isang babae na agad nagpahayag na siya ang merchant na kumuha sa kanila para sa misyon. Nagsimulang magtanong si Rudo tungkol sa spherite, at sinabi ng merchant na habang nagbibiyahe siya ng kanyang kargamento ay nadatnan niya ang isang walang malay na spherite. Dahil nag-aalala siya, kinuha niya ito para iligtas, ngunit inatake sila ng trash beast na kalaunan ay dinukot ang spherite. Agad tinanong ni Rudo kung balak ba niyang ibenta ito, ngunit mariin niyang itinanggi at sinabing gusto lang niyang pag-aralan ang mga spherite dahil sa kanyang matinding kuryosidad. Para kay Zanka, amoy basura ang kwento ng merchant, lalo't kilala ang trash beasts na basta nalang umatake ng tao at hindi nangunguha ng bihag. Sa huli, nagpasya siyang alamin na lang ang totoo kapag nasa tamang oras na. Inihatid sila ng merchant sa isang gusali kung saan dinala ng halimaw ang spherite, at binalaan ni Zanka ang lahat na maghanda dahil maaaring umatake ang trash beast mula sa kahit anong direksyon. Pagpasok nila sa gusali, tumambad sa kanila ang isang walang laman na lugar maliban sa isang tao sa dulo. Agad sinabi ng merchant na iyon ang spherite at sinimulang itulak si Rudo papalapit dito, kasabay na natutulak din ang ibang cleaners. Nang makalapit na sila, napansin ni Rudo na hindi ito tao kundi isang manikang nakabihis na parang spherite. Huli na para umatras dahil biglang umatras ang merchant at sinabing magmadali sila. Sa sumunod na segundo,
Nagbago ang sahig sa ilalim ni Rudo at naging parang putik, dahilan para mahulog ang buong grupo sa mas mababang palapag. Nagulat sila at nagtanong kung ano ang nangyari, at tinanong din ng merchant kung nasaan ang spherite. Sa halip, tumawa ito ng nakakatakot at itinuro si Rudo, sinasabing siya ang spherite, bago biglang naging putik at tuluyang natunaw. Kasunod nito, narinig nila ang dalawang tinig na tumatawag sa tinaguriang Spherite Giver, at nakita ang dalawang kulay ubing liwanag na papalapit mula sa dilim. Napagtanto agad ni Zanka ang sitwasyon, lalo na't pamilyar siya sa purple electric lights. Alam niyang ang mga taong nag-set up nito ay tinatawag na raiders, at hayagan ang balak na agawin si Rudo mula sa mga cleaners. Naguguluhan si Rudo sa bagong grupong ito, at ipinaliwanag ni Grease na sila ay mga bandido sa mundong ito, ngunit mas mapanganib dahil lahat sila ay givers din. Agad niyang inutusan ang kanyang koponan na maghanap ng daan para makatakas habang siya at si Follow ang magpoprotekta kay Rudo. Ipinagutos din niya kay Zanka na harapin ang dalawang raiders mag-isa, at kahit nag-aatubili, alam nitong wala ng ibang opsyon. Tumakbo ang mga supporters sa kabilang direksyon at sinabi ni Grease kay Rudo na sumunod sa kanila. Sinabi ni Rudo na kaya niyang harapin ang ilang bandido, ngunit binalaan siya ni Grease na huwag maliitin ang raiders, lalo na't hindi pa nila alam ang mga kakayahan ng mga ito. Samantala, tinukso ni Zanka ang dalawang raiders, sinasabing alam na niyang susubukan nilang habulin si Rudo, pero hindi niya inakalang maaamoy nila agad ito. Tinanong pa niya kung balak ba nilang ibenta si Rudo, dahil ang isang buhay na spherite ay maaaring magbigay sa kanila ng sapat na yaman para magretiro ng marangya. Natawa ang mga raiders, sinasabing hindi nila balak ibenta si Rudo. Sa halip, gusto nilang malaman ang lahat tungkol sa sphere, at ang pakikipag-usap sa isang spherite ang pinakamabisang paraan para makakuha ng impormasyon. Lalo silang interesado kung paano niya natawid ang barrier nang hindi namamatay. Naging curious din si Zanka sa bagay na iyon, pero nagpasya siyang tapusin agad ang laban sa mga raiders. Sinabi niya na dahil sila ang nag-set up ng lahat ng ito, wala na siyang dapat alalahanin na trash beast. Ngunit ngumiti ang babaeng raider at sinabing dapat pa rin siyang mag-alala sa mga mud dolls na kaya niyang likhain anumang oras. Nagyabang si Zanka na kaya niyang talunin ang mahihinang kalaban na gaya nito kahit nakapikit. Bigla niyang inactivate ang kanyang staff at sinimulang wasakin ang mga mud dolls, ngunit ang lalaking raider ay nagtago sa loob ng isa sa mga ito at umatake mula sa likuran. Halos hindi nakaiwas si Zanka at tumilapon siya sa isang haligi. Muling nagtago ang lalaki sa isang mud doll at sinabi ng babaeng raider na dahil puro trash beast lang ang kalaban ng mga cleaners, wala silang ideya kung paano lumaban sa kapwa-tao. Dagdag pa niya, ito na raw ang huling Find the Real One game na malalaro ni Zanka sa buong buhay niya. Determinado, pinagbuti ni Zanka ang pag-atake at patuloy na winawasak ang mga mud dolls, ngunit sunod-sunod pa rin ang mga tama sa kanyang likod mula sa lalaking raider. Nang masukol na siya, tinangka niyang umatake diretso sa babaeng raider, ngunit nadulas ang kanyang mga paa sa mud puddle na inihanda na nito. Sinabi ng babae na siya lamang ang tanging combatant sa grupo na may kakayahang lumaban sa kanila, at kapag bumagsak siya, magiging walang depensa ang natitirang grupo. Sigurado raw itong matatalo na siya, pero biglang sumigaw si Zanka, sinasabing mag-podcast na lang ito kung puro daldal ang alam. Ipinaliwanag niya na noong una, akala niya ay kinokontrol ng babae ang mga mud puppets gamit ang pala nito, at ang lalaki naman ang gumagamit ng kanyang vital instrument para umatake. Ngunit matapos obserbahan ang laban, napagtanto niyang mali siya, hindi gumagamit ng vital instrument sa pag-atake ang lalaki, kundi basta lang siya sumusuntok, at ang tunay nitong vital instrument ay ang snowshoes na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maglakad ng madali sa matatag na lupa. Ngayon, malinaw na kay Zanka kung bakit nakakagalaw ng napakadali ang lalaking raider kahit basang-basa ng putik ang paligid. Tinukso niya ang dalawa, tinawag silang a match made in heaven, na agad nagpainit ng ulo ng babae kaya pinatatahimik siya nito. Syempre, hindi siya tumigil. Sinabi ni Zanka na kahit wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban sa tao, mas kabisado niya ang sarili niyang vital instrument kumpara sa kanila, at dahil doon kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gayahin. Bigla siyang inatake ng babae, ngunit ibinagsak ni Zanka ng malakas ang kanyang staff sa lupa, naglabas ng sonic wave na kumalat sa buong lugar.
Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga panginginig, natunton niya kung aling mud doll ang pinagtataguan ng lalaking raider. Mabilis siyang sumugod at tinamaan ito ng isang malakas na hampas, agad na pinabagsak. Pagkatapos ay hinarap niya ang babaeng raider at pinatulog din ito ng isang atake. Sa pagkawala ng malay nito, agad na gumuho ang lahat ng mud dolls, isang grupo lang pala ng mga noob, biro ni Zanka, ngunit bigla na lamang lumitaw sa kanyang likuran ang leader ng mga raiders, nagsasabing kung hindi siya kontento, dapat ay lumaban siya sa mas malakas na kalaban, ngunit dito na nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para lagi ka updated sa mga susunod na episode.